Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? Si Kamano po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayan Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong nangyayari po at kaganapan po kay Senator Rodante Marcoleta at kay dating Congressman Mike Defensor. At sila po ay alam naman po natin, sinampahan po sila ng mga plunder cases na hindi po maisip ng mga kababayan natin, lalo po inyong lingkod. Hindi ko po lubos maisip na ito pong donation, political donation ay naging plunder, mga kababayan. Talagang iba po sa panahon po ng binagawang Pilipinas, ibang-iba na po. Talagang grabe po ang political harassment, lalong-lalo po sa hindi po nila kaisa at hindi sumusunod sa gusto nila. Di umano. Ito po, si Senator Marcoleta, excuse me po, si Senator Marcoleta po ay ililipat na po o nilipat na po sa Quezon City Jail, male dormitory. Doon po yata siya mananatili. Ito po, pakinggan po natin ito mga kababayan. Was Magandang araw mga kasama, Radyo Man Chelsea Arcilia po ng DZXL RMN Manila. Sa kasalukuyan nga ay nandito tayo sa may Quezon City Jail Male Dormitory. Dito lang din yan sa may Payatas, Quezon City, kung saan kasalukuyang nakadetain si Senator Rodante Marcoleta. Yan nga ay pagkatapos ng pagdinig kanina sa Sandigan Bayan 3rd Division, kaugnay nga ng estado ng kalusugan or kalagayan ng senador, base na rin sa isinumiting report ng UP Philippine General Hospital kahapon pa umano na isumite at ayon nga sa inihayag ni Dr. Gerardo Legaspi o yung direktor na nasabing ospital, cleared na ang senador sa pneumonia at wala na umanong nakikitang banta sa kalusugan ng senador as long as kailangan lang siyang i-isolate sa isang space na wala siyang kasamang ibang tao. Sa ngayon, kontrolado na rin umano ang blood pressure ng senador sa tulong na rin ng mga gamot na prescribed ng PNP General Hospital at ng Yan po mga kababayan, nasa maayos na naman pong kondisyon daw po ang ating senador. At ayon po sa Sandigan Bayan ay talagang sa Quezon City Jail sa male dormitory siya. At meron daw pong bibigyan siya na isang room o na may space na siya lang po mag-isa. Dahil nga po sa kanya pong siyempre, alam naman po natin si Senator Marcoleta hindi na po bata. At siya po senior citizen na. At siyempre, marami na rin pong nararamdaman. At yung nangyari po sa kanya, na talagang grabe, political harassment di umano, at grabing mga propaganda, para lang po siya mapigilan, nagampanan niya ang kanyang pagiging senador na naglilingkod po sa taong bayan. At ang taong bayan po inaapi at kinakawawa dahil po sa malawakang korupsyon. At yan ang una at priority ni Senator Marcoleta na usigin at panagutin ang gumawa po ng pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Kaya lang po ang naging kapalit dahil mismo po ang Pangulo ngayon ng bansa ay mukhang ayaw po na habulin ang mga magnanakaw sa ating bansa. Kasi ang humahabol po sa magnanakaw ay nakukulong sa panahon ngayon. At ito pa po, pakinggan naman po natin ang totoo at real talk dito po sa pahayag ni dating Congressman Mike Defensor na isa rin pong sinampahan yata ng plunder dahil siya po'y nag-donate. Isa po siya sa nag-donate ng campaign fund kay Senator Marcoleta. Yung nag-donate, nakulong. Yung pinagbigyan ng donation, nakulong. Samantalang ang mga magnanakaw, trilyon-trilyon, bilyon-bilyon ang nawawala sa pera ng taong bayan, nananatiling malaya, mga kababayan. Nag-i-impeach pa yata ng Vice President. Pakinggan po natin si Mike Defensor. yung mga nagnakaw, nakawala. Yung isa na point pa, presidente ng bangko. Si Romualdez, si Saldico, hindi pa rin nakukulong. Marciano,
Galing ah. Yung mga nagnakaw, nakawala. Yung isa na point pa, presidente ng bangko. Si Romualdez, si Saldico, hindi pa rin nakukulong. Martial law. Galing ah. Yung mga nagnakaw, Totoo po yun. Nakakahiya no, sa mga men in uniform natin. No, wala silang nakikita, yung mga men in uniform natin. Wala silang nakikita ang grabing korupsyon sa ating bansa. At sila pa nanguhuli nung hindi nagnanakaw. Yung mga magnanakaw sa ating bansa, ayaw hulihin. Yung nagnanakaw ng bilyon, nagnanakaw ng daan-daang milyon, bilyon, trilyon. Protektado pa yata nila. Ibang klase, no? Ngayon lang tayo nakakita sa panahon po natin, sa panahon lang natin nakita itong ganitong style. Yung yung nag-donate, saka yung binigyan ng donation, hindi po yan taxpayer money. Tapos kakasuhan mo, walang piyansa, ha? Ibang klase. Samantalang sa Comelec, absuelto sa Comelec. Dahil yan issue ng Comelec yan Comelec issue yan Ibinasura na nga ng Comelec yan. Kaya nga lang po mga kababayan, hindi po kasi matatanggap sa panahon ngayon. Lalong-lalo po sa nangyayari po sa ating bansa na malawak ang korupsyon. Tapos merong isang senador na katulad ni Senator Marcoleta, yung uulit-ulitin natin na nag-iimbestiga ng korupsyon. Lalong-lalo po nung nahawakan niya ang chairmanship. Una siya naging chairman ng Blue Ribbon Committee. Nung nag-iimbestiga na siya, yung mga sangkot sa flood control, di po ba, nagulantang, gumawa ng pamamaraan para siya'y masibak, mapalitan sa chairmanship ng Blue Ribbon. At doon na natin nakita na house show na investigasyon. Nagkaroon na po ng cover up. Kino-cover up na po nila yung mga sangkot di umano. Hindi ba lakson? Nagtatanong lang tayo. At ito pong huli na nakuha nilang majority na Senado at ibinalik na naman nila ang investigasyon ng flood control. Iisang hearing pa lang Iisang hearing pa lang doon sa ating mga soldiers at ex-marine, ex-bodyguard ni Saldico. Nagkaroon na ng kudita. Biruin nyo yun. Kinudita na. Gamit pa ang NBI, di umano. Nagkapotokan pa. Samantalang ang layunin lang ng mga senador katulad ni Senator Marcoleta ay mag-imbestiga na korupsyon ng flood control. Nakudita pa. Ngayon, nung mabawi nila ang Senado, ang tanong, nag-iimbestiga pa ba sila ng korupsyon lalo sa flood control? Mas priority na po nila ang impeachment para doon na po mapunta ang taong bayan. Doon na tumutok ang taong bayan. At hindi na pag-usapan ng flood control, scandal, corruption. Hindi po ba? Ginawa tayong tanga, bobo, gago. Yung malawak ang pagnanakaw, ayaw imbestigahan, ayaw tugisin, ayaw ipakulong. Nagpakulong lang sila yung alam nila na maiimbestigahan sila. Katulad ni Jinggoy, kasama sa mag-iimbestiga. Ganon din si Senator Marcoleta. Yan, nakakulong. At ngayon, sino pa idadagdag nila dyan? Si Cayetano. Iimbestigahan pa yung SEA Game. Yung napakagandang proyekto at kapakipakinabang sa taong bayan at sa mga atleta. Iimbestigahan. Samantalang sila, yung pera ng taong bayan, naging ghost project, ayaw imbestigahan. Nakita nyo po difference? Kasi nga naging sindikato na sila. Ginawa po kasi nila, yung kanilang ginawang multo, pinagtatakpan nila. Kaya po ang nagsasakripisyo yung matitinong mga politiko. Ini-impeach ang Vice President. Si Senator Marcoleta pinakulong. Pakukulong na naman, malapit na sila Cayetano. At itong sinasabi ni Jinggoy, wala siyang insertion. Kaya siya nagpakulong dahil alam niya sa sarili niya, malinis siya. Hindi po ba? Yung mga naghudas na senador, hindi sila nagpakulong. Bumaliktad. Sa tingin nyo, malinis sila.
kumampi sila doon sa ayaw ng investigasyon ng flood control. Unbelievable. Tiis-tiis lang po, Senator Marcoleta. Tiis-tiis lang po. Kayo, kasi narinig din po namin sa inyo, Senator Marcoleta. At tiis-tiis ka rin, kasama ka na rin po sa dating Congressman Mike Defensor. Dahil lalabas naman po ang katotohanan. Hindi naman talaga totoo yung kinaso sa inyo. Wala naman kayong ninakaw na pera ng taong bayan. Hindi kayo nagnakaw. Donasyon. Malulusutan nyo yan. Kaya lang, patatagalin po nila yan di umano. Patatagalin nila. Hanggang sila nakaupo, baka pahirapan pa kayo. Ganyan po yung nakikita natin dahil political harassment Di ba? Talagang ginamita kayo ng propaganda di umano Saka political harassment di umano. Yan ang nagamit sa inyo Kaya tiis-tiis lang po dahil mismo naman sinabi nyo, Senator Marcoleta, na ang kasamaan na nangyayari ngayon ay hindi naman po magtatagumpay ng pangmatagalan. Dahil alam naman po ng Panginoon na nasa itaas ang ating Diyos kung sino talaga ang ubod ng sama na mga politiko sa panahon natin ngayon. Tiis-tiis lang po kayo. Dahil nagpakasama na po sila Talagang hindi na po lingkod bayan ang ginawa nila. Ang ginawa po nila ay lingkod bulsa. Magpayaman sa pera ng taong bayan. Wala na silang pakialam sa mga Pilipino. Ang pinapakialaman na lang nila sa mga Pilipino, di umano, ay ang buwis nito. Hindi po ba? Maraming salamat po. Ingat-ingat po kayo. Dahil nga po, real talk po talaga Lalo yung sinabi idagdag po natin, yung sinabi ni Mike Defensor, totoo po yun. Sila nakulong. Pero yung mga magnanakaw, malaya. Tapos may na-appoint pa. May na-appoint pa sa mataas na posisyon. Tapos si Saldico, si Tambaluslos na tinatawag ng Vice President, malayang-malaya pa silang lahat. Nakakahiya, no? Nakakahiya. Yung ubod ng laki ng mga insertion, allocables, mga unprogram na ginawa nila sa BICAM, na hindi maipaliwanag, pati Korte Suprema, kinu-question. Walang nakukulong at nakakasuhan sa kanila. Hiyang-hiya naman tayo sa panahon ngayon. Kaya po mga kababayan, pag nawala po sa kapangyarihan lahat yan, mga yan, magmula sa Pangulo, yan po ang pinakabangungot nilang lahat. Kaya nga po ginagawa nila lahat ang pamamaraan gamit ang pera ng taong bayan, di umano, para hindi na sila mawala sa kapangyarihan. At yan naman po ang ating dasal at panalangin na huwag pong mangyari sana yang maitim na balak nila sa ating bansa at sa ating buwis. Thank you po mga kabayan. Ingat-ingat po kayo at ingat-ingat po kayo, Senator Marcoleta. At syempre po, majority ng taong bayan ay nagdarasal po sa inyo pong kaligtasan at kayo po'y maingatan. Ganon din po kay dating Congressman Mike Defensor. At thank you rin po sa gusto po nating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok at sa inyo pong mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hersho from Canada, kay Jem Aris from United Arab Emirates, kay ako si Pilam, Ani Jo, kay Baby Roman, Ate Isa from Cagayan Valley, Tatay Nick from Toronto, Canada, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Mika Ligaspi, at kay Ma'am LB Sermani from North Miami, Florida, USA, kay Romulo Di Vinagracia from Bacolod City, at Frank Zamora from California City, California, USA. Thank you po. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo sa inyo pong mga paggawa at God bless po sa inyong lahat. At tayo po mga kabayan, tiis-tiis lang po tayo. May awa po ang Diyos at ingat-ingat po tayo. Bye-bye.